Mga kaibigan, mga kababayan, maligayang pagbabalik po ngayong araw po ng Huwebes, December 19 na po, 2024, malapit na pong magpasko. Update ko po kayo muli sa lagay ng ating panahon, pero bago ho natin yan ipagpatuloy, please huwag niyo po munang kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin po ng notification bell. Maraming salamat po. Mga kaibigan, magandang balita dahil eto nga pong tropical depression na ating minomonitor o si Bagyong Kerubin ay naging isang ganap na lamang po o bumalik po siya sa pagiging low pressure area. Kung titignan po ninyo, ang kanyang lokasyon po ay nandito po sa bandang east of Surigao City na may layo pong 275 kilometers at dito rin sa may bandang Surigao del Norte. So kung titignan po ninyo, kumikilos po siya pa-northward sa bilis po na 20 kilometers per hour. At ang lakas po ng hangin niya from 45 naging 35 kilometers per hour na lamang po mga kaibigan, isang ganap na low pressure area. Magkagayon man mga kaibigan, tignan nyo mabuti, etong sinasabi natin na low pressure area, posible pong in the next 24 to 48 hours ay malaki po ang posibilidad na malusaw na po mga kaibigan. So magandang balita ho yan, especially po dito po sa may bandang Davao region, no? Diyan po kasi naapektuhan ng pag-uulan dala nga po nitong low pressure area. So tignan po natin dahil hindi lamang po low pressure area ang nakakaapekto po sa malaking bahagi ng ating bansa. So dito muna tayo sa ating forecast weather condition bago natin alamin, no, kung may susunod nga ba na bagyo, kung anong mangyayari after po nitong si Bagyong Kerubin or low pressure area kapag nalusaw na ho. Forecast weather condition natin mga kaibigan, makinig pong mabuti. Sa area po ng Eastern Visayas, Caraga at Davao region po mga kababayan, asahan pa rin natin dyan ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa banda ng low pressure area. Kapag low pressure area mga kaibigan, medyo mahina ito, pero nagbibigay at nagdudulot pa rin yan ng mga bahagyang mga pag-uulan, lalong-lalo na po sa hapon at sa gabi. So mag-ingat po yung mga low-lying areas at yung mga landslide prone area sa mga lugar po na aking binanggit. Samantalang dito naman po sa ilang bahagi ng Visayas, kasama na po ang Mindanao, apektado pa rin ng trap ng low pressure area. Pero huwag kayong mag-alala dahil inaasahan po sa mga susunod na oras or within the next 24 to 48 hours ay posible na rin po itong malusaw. Magkagayon man, may mga pag-uulan pa rin kaya mag-ingat po sa posibleng banta ng pagbabaha sa mababang lugar at landslide sa mga landslide prone area. Ang Bicol region, Quezon, Marinduque, Romblon, kasama na Oriental Mindoro, asahan naman natin dyan ang maulap din na kalangitan na merong mahina, tsansa ng mahinang pagulan hanggang sa malalakas pagdating po sa hapon at sa gabi dahil po sa banta nitong shear line o yung pagsasulubong po ng mainit at malamig na hangin. Asahan din natin ang posibleng banta ng pagbabaha at landslide in case or kung sakali pong magkaroon po ng biglaang buhos ng malalakas na pag-uulan. Samantalang sa Cagayan Valley naman po, Cordillera Administrative Region, kasama na po ang Aurora mga kaibigan, maulap din na medyo masungit na panahon na mararanasan dyan dahil naman po sa northeast monsoon. Pero yung chance ng pag-uulan, mahina lamang mga kaibigan. Medyo malamig lang din yung hangin na mararanasan dyan sa mga lugar po na aking binanggit. Ang ilang bahagi naman ng Metro Manila at malaking bahagi po ng Luzon, asahan din natin ang medyo maulap na kalangitan sa may bandang hapon at sa gabi, posible din ang mahina hanggang sa may mga malalakas sa pag-ulan. Pero sa umaga, asahan naman natin ang medyo maaliwalas na panahon pero may tsansa pa rin ho ng maulap na kalangitan dahil po sa northeast monsoon. So mga kaibigan, balikan natin muna, meron tayong tinatawag ngayon dahil asahan natin yung mga pag-uulan, posible pa rin kahit low pressure area dahil dalawang weather system po yan mga kaibigan. Shear line at low pressure area. Idagdag na rin natin itong northeast monsoon na minsan ay nagpapaulan. So meron po tayong tinatawag ngayon mga kaibigan na heavy rainfall outlook dahil po sa low pressure area at sa shear line. Ngayong araw po ng December 19 mga kaibigan, asahan natin ang intense to heavy rains na meron pong 100 to 200 millimeters dito po sa may bandang Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Moderate naman to heavy rains na merong 50 to 100 millimeters na pag-uulan dito po sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar at Biliran, kasama ang Cebu, Bohol, Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at Davao Oriental. Pagdating naman po mga kaibigan ng Friday, December 20, heavy to intense rain na meron pong 100
to 200 millimeters ng pag-ulan dito po sa may Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, kasama pong Leyte, Southern Leyte, Biliran, Dinagat Island, at Surigao del Norte. Dahil huyan sa shoreline mga kaibigan. At ito namang low pressure area, hindi na po ito nagiging banta ngayon dahil anytime soon, posible po itong malusaw. At mga kaibigan, marami nagtatanong, after ba nitong low pressure area or itong si Bagyong Kerubin, meron daw po bang susunod or meron bang susunod na bagyo? So upon checking mga kaibigan, kasama din sa ating pinaka-advanced weather forecast, wala ho tayong minomonitor na susunod or panibagong banta ng bagyo na kasunod po nitong si Bagyong Kerubin, which is napakaganda pong balita nito mga kaibigan, magiging okay pong ating Pasko, no? Do meron pa rin tayong mararanasan na pag-uulan bago po sumapit ng Pasko, no? Dahil po yan sa tinatawag natin na shoreline, minsan hindi naman talaga nawawala at hindi naman iwasan. So may mga pag-uulan pa rin. Marami po kasi tayong mga kababayan na nagtatanong, no, kapag umulan sa kanila, akala po nila ito ay bagyo na agad mga kaibigan. Marami din kasi naglalabasan na update na itong si Bagyong Kerubin ay nasa signal number 3 daw or super typhoon. Well mga kaibigan, tulad na aking sinabi ng mga nakaraan, Bagyong Kerubin hindi siya nakitaan ng potential po na maging typhoon or super typhoon. Nalusaw na nga ho siya at naging isang ganap na lamang po na low pressure area. Matatapos ho ang taon ng 2024, huling bagyo na po itong si Kerubin. At sana nga po mga kaibigan, maging handa pa rin tayo. Kung titignan po ninyo mga kaibigan, ito pong shoreline, kasama na rin ng northeast monsoon. Minsan pag pinagsama ho yan, malawakan po't malakas na ulan din ang naidudulot. Yung shoreline, ilang buwan na ho yan, ilang linggo na ho yan mga kaibigan, hindi nawawala. Dahil ho yan sa pagsasulubong ng mainit at malamig po na hangin mga kaibigan. So maging handa pa rin tayo. Minsan ho kasi ang shoreline, ang northeast monsoon, minsan ho mga kaibigan, parang bagyo din ang datingan ng kanilang pag-uulan. Yun nga lang ho, mahina lamang yung sirkulasyon ng hangin, which is kung titignan po ninyo, mas mababa siya o mas mahina sa signal number 1 category yung hangin po na meron o naidudulot ng shoreline kasama ang northeast monsoon. At nasa 35 kilometers per hour lamang ho yan mga kaibigan. Para sa akin mga kaibigan, mas maganda maging handa pa rin po tayo dahil nga po, ang forecast natin, ang lagay ng ating panahon ay pabago-bago ho. Etong low pressure area na ating tinutukoy or formerly na si Bagyong Kerubin, hindi siya nakikitaan as of now ng kasunod na bagyo. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na posibleng magbago yung forecast weather condition natin sa mga susunod po na mga araw, especially pagtapos po ng Christmas Day or ng December 25. Dahil papasok na po tayo sa huling week ng Disyembre mga kaibigan, papasok na rin ng 2025. So may mga posibilidad din na magbago mga kaibigan. Marami din nagtatanong, bakit daw po ba nalusaw o naging isang ganap na lamang na low pressure area? Ito nga pong si Bagyong Kerubin. May mga kababayan tayo na gusto kasi umulan sa lugar nila at kahit nga po ang malaking bahagi ng Luzon, kasamang Visayas, gusto din nilang maabutan ng pag-uulan or makaranas ng pag-uulan. Kasi nga po sobrang natutunaw na, no, masyadong naiinitan yung lugar na yan, which is sa bandang malaking bahagi ng Luzon. May mga pananim din na mga palayan po dyan, which is dapat nakakaranas po ng mga pag-uulan. Hindi naman ho natin hinihiling na magkaroon po ng malakas na bagyo, which is yung tamang ulan lamang para madiligan po yung mga halaman. Kaya naman ho, ito ay nalusaw at naging isang ganap na lamang po na low pressure area dahil nga po kapag northeast monsoon, malamig ho na hangin yan. Hindi po kagaya ng southwest monsoon or hanging habagat, medyo malakas yung hangin, no? Medyo mainit, which is nakakapag-attract siya, no? At nagbibigyan siya ng interaction doon nga po sa low pressure area para mas lumakas. Tulad na aking sinabi, kapag amihan season, napakalimit lamang po ng mga bagyo at minsan kapag may bagyong nabuo, mabilis po itong humihina mga kaibigan. Kaya lang naman po nabuo bilang isang tropical depression Kerubin, ito nga pong low pressure area ng mga nakaraan at ngayon po bumalik sa low pressure area dahil huyan pinapalakas siya ng ibang weather system, which is tinutukoy natin ng shoreline at ito pong northeast monsoon. Magkagayon man mga kaibigan, ipagpasalamat na lang po natin dahil nga po etong Bagyong Kerubin humina na at anytime soon malulusaw po mga kaibigan. So for the day, ito lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon. Patuloy tayong magpasalamat sa Diyos dahil nga po sasapit at darating na po ang Christmas Day, ang Pasko, na wala ho tayong minomonitor na anumang malalakas na bagyo, super typhoon mga kaibigan,
which is pinagbigyan ho tayo. Bagyong Kerubin, bait ito mga kaibigan, sa pangalan pa lamang, nagre-reflect na sa kanya ang kanyang katangian. So ipagpasalamat natin mga kaibigan, magkagayon man, patuloy pa rin tayong mag-ingat sa bawat oras mga kaibigan. Maraming salamat, magandang araw po.